World-class Filipino dishes ang bumida sa isang international food festival. Kabilang sa mga naghain ng Filipino recipes with a twist, ang ilang award-winning international chefs na may dugong Pinoy. Ang mainit na balita, hatid ni Von Aquino. Ang mga putahing Pinoy hindi lang masarap kundi pang world class. Yan ang ibinida sa International Manila Food Festival sa Newport World Resort sa Pasay City. Dito nagsama-sama ang mga award-winning Filipino at Filipino-American chef para itampok ang Filipino cuisine sa sarili nilang cooking style at flavor. Our goal is to make Manila as a center of culinary excellence in Asia. The people fly here, we'll have fun, and we really take Filipino food to the next level. It's bringing chefs from all over the world. We have chefs here that are Filipino from Paris to Seattle to Toronto to Melbourne. It's the first time that I think that we're all convening here in Manila to really honor, discover, and innovate Filipino food. Tulad ng seared local scallop na inihanda ng PhilAm na two-time James Beard finalist para sa Best Chef California na si Tara Luansing Monsod mula San Diego, California. Mayroon itong corn ginataan, lemon at Thai basil. Corn is very popular in the States and it's very popular here. Growing up in America, we ate cream corn, which is like, very classic America. And I love a dish that my mom makes, which is ginataan. So I basically took those two ideas and combined it together. Bistek naman ang inihain ng isa pang PhilAm James Beard Award finalist na si Chef Melissa Miranda mula Seattle, Washington, USA. Ang kanyang bistek may twist dahil ang mga sangkap nito ay ribeye na may kalamansi, caramelized onions, toyo, miso, grilled yellow and red onions, chives at iba pa. It's a dish that my dad cooked for me growing up. One of my favorite dishes, and of course always with a cup of rice. But that's why I wanted to share it, but in a different way. Habang adobong baboy, panagan at panghimagas na pilinat caramel tart naman ang ginawa ng Filipino chef na si Cristoni Estocada. Dito sa International Manila Food Festival, hindi lang Filipino cuisine ang bida, kundi yung mga sangkap na locally sourced tulad nitong Dinagat Island Spiny Lobster ng Banagan. Mahalaga ito para at least i-open natin hindi lang dito sa local, sa Philippines, pero sana itong mga ganitong event ma-open din sa mga ibang bansa na parang meron tayong ganitong klaseng food na may offer. Patunay ang food festival na ito na kahit saan man sa mundo, kayang magmarka ng panlasang galing sa mga sangkap at talentong Pilipino. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, dahil sa patuloy ninyong suporta at pagsubaybay gabi-gabi, umaarangkada ang ratings ng mga programa sa GMA Prime. Batay sa aggregate o pinagsama-samang ratings na naitala ng Nielsen TV Audience Measurement, ang hit super serye na Encantadia Chronicles Sangre nakakuha ng 11.8% rating sa buong bansa. 12.8% ratings naman sa Urban Philippines mula July 25 hanggang August 8. Mas mataas kaysa sa 12.2% people rating ng katapat nitong programa sa Urban Philippines. Ang action drama na Sanggang Dikit for Real, starring Dennis Trillo at Jeneline Mercado, mayroong 7.9% people rating sa buong bansa mula July 21 hanggang August 8. 8.6% rating naman sa Urban Philippines. Mas mataas din kumpara sa katapat nitong programa. Ang Beauty Empire naman na pinagbibidahan ni Barbie Forteza at Kailin Alcantara nakapagtala ng 4.1% aggregate ratings sa buong bansa mula July 7 hanggang August 7. 4.6% ratings naman sa Urban Philippines. Pareho ring mas mataas kumpara sa nakuhang ratings ng katapat na programa. Mainit na balita para sa mga customer ng Meralco, may taas singil po ngayong Agosto. Ayon sa Meralco, halos 63 centavos kada kilowatt-hour ang madaragdag yung buwan sa inyong electric bill. Katumbas po yan nagdagdag na 125 pesos sa mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan.
Sabi ng Meralco, ang taas singil ay dahil sa mas mataas na generation charge mula sa mga independent power producer at wholesale electricity spot market o WESCEM. Ito ang GMA Regional TV News. Isinuko sa mga pulis ng kanyang sariling ina ang isang lalaking 20 anyos dito sa Davao City. Ayon sa pulisya, nakita ng ina ng sospek sa kanyang bag ang isang bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nakumpiska ang ilegal na droga na humigit kumulang 1 kilo na may halagang 1.5 million pesos. Batay rin sa nakuhang impormasyon ng mga pulis, sangkot ang lalaki sa ilang krimen sa kanilang lugar. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek habang hindi na nagbigay ng komento ang kanyang ina. 2 Malaysian na sangkot umano sa pang-eespiya ang naaresto sa Cebu City. Nahuli ang 2 sa loob ng isang hotel. Ikinasang operasyon matapos mag-report ang hotel staff ng umano'y kahina-hinalang aktibidad ng mga banyaga dahil sa dami ng gadgets sa kanilang kwarto. Kasama sa mga na-recover na gamit ang ilang laptop, router, motherboard, data sniffer at hinihinalang International Mobile Subscriber Identity Capture Device. Ayon sa mga otoridad, tauhan ang 2 ng isang kumpanya na una ng sinita ng Amerika dahil sa kaugnayan umano nito sa Chinese military. Nasa kustudiya na ng Bureau of Immigration ang 2. Wala silang pahayag. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Buo pa rin daw ang tiwala ni Vice President Sara Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niya sa International Criminal Court. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client. As long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Tinanong yan sa bise matapos sabihin ni Kaufman noong nakaraang linggo na si VP Duterte lang ang pwedeng humusga sa kanyang trabaho dahil abogado rin ang bise. Pinuna kasi ni Kaufman ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanelet Abansenya na papaano niya madedepensahan si Duterte gayong hindi naman daw niya kilala ang dating presidente. Sinisi rin niya si Kaufman kung bakit sinuspindi ng ICC ang kanyang visitation rights. Tumanggi na magbigay ng komento si Kaufman kaugnay sa suspensyon. Mga mare at pare, birthday ngayon ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa kanyang Instagram, isinare ni Marian ang kanyang advance birthday bash kasama ang mga kaibigan at pamilya. Spotted dyan si Kapuso comedian Bubay at syempre ang kanyang hubby, si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Good vibes and love ang hatid niyan kay Marian na 41 years old na ngayon. Happy birthday, kumaring Marian! Kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagtugma ng dami ng flood control project sa mga tinuturing na flood-prone provinces ng bansa. Batay sa listahan, 5 lang sa 10 pinakabahang lalawigan ang kabilang din sa may pinakamaraming flood control projects. Kinababahala rin daw ng Pangulo ang mga hinahawakang proyekto ng mga contractor. Sa mahigit 545 billion pesos kasing pondo para sa flood control projects, nakuha raw ng 15 contractors ang 20% o tinatayang 100 billion pesos na halaga nito. 5 pa raw rito ay may proyekto sa buong bansa. Hinahanap na ng GMA Integrated News sa mga kontratistang ito para makunan ng pahayag sa mga sinasabi ng Pangulo. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5-minute response ng Philippine National Police sa anibersaryo ng Police Service ngayong araw. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Sandra, sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 124th Police Service Anniversary dito sa Camp Crame, ay sinabihan niya ang PNP na wala dapat puwang ang katiwalian sa kanilang hanay. Wala raw saysay ang magandang gawa kung mayroong mga baluktot na pulis, kaya dapat mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Pinapurihan ng Pangulo ang PNP sa kanilang 5-minute response. Malaking bagay raw ito dahil sa ilang minuto, buhay ang nakasalalay.
Ibinida ni PNP Chief Nicolas Torre III ang 5-minute response at dinala ang Pangulo sa kanilang command center. Nang manghingi si Torre ng volunteer kung sino ang papupuntahan para sa simulation exercise, pinili ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang kanyang kababayan na si 13 Martires Mayor Gemma Lubigan. Pinuntahan ng mga pulis ang City Hall, dumating ang mga pulis pasado alas 9 ng umaga pero wala ang alkalde. Pinapuntahan siya sa kanyang bahay pero hindi nakita ang mayor sa live streaming ng bodycam ng mga pulis na pumunta sa kanya. Paliwanag naman ni Mayor Lubigan, nasa bahay lang siya at may hinaharap na bisita. Kahit nasa bahay ay nagtatrabaho daw siya. Wala raw itinuturing na office hours ang isang halal na opisyal lalo't madalas ay inaabot din siya ng gabi sa trabaho para magbigay serbisyo. Samantala, dumalo rin si AFP Chief Romeo Bronner Jr. sa okasyon. Sa interview, sinabi niya na base sa kanilang assessment, plano talaga ng warship ng China na banggain ang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Pag-uusapan daw nila kung ano ang mga susunod na hakbang ngayong gumagamit na ang China ng warship para dikitan at iharas ang barko ng Pilipinas. Balik sa Sandra. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kahit nakakulong, tuloy ang pag-aaral ng ilang persons deprived of liberty. Sa ilalim niya ng isang programa na layon silang bigyan ng mas maraming oportunidad kapag nakalaya na. Ang mainit na balita hatid ni Katrina Son. Matulungan, mabigyan ng pag-asa at muling mangarap. Ilan lang yan sa mga layunin ng inilunsad na Change Behind Bars program ng Rizal Technological University at ng Bureau of Jail Management and Penology ng Mandaluyong. Ang programang ito ang kauna-unahan daw na tertiary o programang pangkolehiyo sa BJMP Mandaluyong. Kailangan namin yakapin hindi lamang yung mga indigenous people, yung mga PWDs, and this is a very big opportunity for RTU para yakapin naman yung mga PDLs. Isa si JR, di niya tunay na pangalan sa mga napabilang sa programang ito. Kwento niya, hindi naging madali sa kanya na makatapos sa kanyang pag-aaral noong kabataan niya. Maaga pong nawala kasing family ko, yung broken family po kasi ma'am. Kaya wala po kaming may pantustos sa pag-aaral po. Kaya pinili na lang po na hanggang doon na lang po muna. Si Alias Marie naman na 41 taong gulang. Hindi rin daw nabigyan ng pagkakataon na matapos ang kanyang pag-aaral, lalo pat kailangan daw niyang unahin ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Mas naging priority ko ang trabaho kaysa sa pag-aaral. Dahil bilang breadwinner, kailangan ko rin mag-sustain para sa pamilya. Sa kagaya kong dating nag-aaral at natigil, mas mapagtutuan ko pa ng pansin yung pag-aaral ko. At the same time po, mas malaking tulong siya kasi nga naging libre siya dito sa amin. Wala kaming nilalabas na kahit na ano. Yun po ang isang malaking tulong po sa amin bilang gustong mag-aral. Sina JR at si Marie, kabilang sa mga nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng kolehiyo habang nasa loob ng BJMP Mandaluyong. 39 na mga persons deprived of liberty o PDL ng Mandaluyong BJMP ang kabilang sa programang pangkolehiyo ng Rizal Technological University. At ito nga ang kanilang magiging classroom. Since ito po ay tertiary education program at nais po nating iparamdam sa kanila kung ano ang karanasan ng isang tipikal na mag-aaral. Bagaman alam po natin sila po ay nasa marginalized sector, pero kailangan din po natin sila ihanda the moment na sila ay lumabas dito po sa piitan. Ang mga napabilang sa naturang programa ay nagsumite raw ng mga kinakailangang requirements. Pumasa sa exam at maging sa interview na isinagawa ng RTU. DS Entrepreneurship ang magiging kurso nila. Bahagi din daw ito ng layunin ng BJMP na matulungan ang mga PDL at mabigyan sila ng panibagong buhay sa kanilang paglaya. Ito ay bahagi ng aming programa, yung PDL Reintegration Program. Ito ay inisyatiba ng aming Chief BJMP, Jail Director Roelis Rivera, na kung saan inihanda namin yung mga PDL para sila ay magkaroon ng edukasyon para sa kanilang paglaya. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Timo po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Sandra Aguinaldo. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.